Sa alinsangan ng panahon ngayon, kailangan mayat-maya tayong maligo at uminom ng tubig. Pero paano mo ito gagawin kung ang supply ng tubig nananatiling tuyot? Ito ang sitwasyon sa Isla Muambok sa Bantayan Island, Cebu. Kabalinto na ang napapaligiran sila ng malinaw na tubig dagat. Pero ilang henerasyon na raw silang uhaw sa malinis na tubig inumin. Di na namin kaya diligan kasi ang hirap ng tubig dito. Sa mga kabahayan, kapansin-pansin ang mga gabundok na labahan. Patong-patong ang mga hugasin. Ang mga galon ng tubig nakatambak at walang laman. Ang halos 300 mga residente kasi rito, umaasa na lang sa tubig ulan. Hindi pa ako natao, walang tubig dito. Pero habang nagdadamot pa sa patak ang langit, kanya-kanya muna silang diskarte sa pagdedilihensya ng malinis na tubig. Tumatawid sila sa kabilang isla sa sentro ng Barangay Sulangan para doon pa mag-igib. 20 minutos ang biyahe pa roon gamit ang demaki ng bangka. Alas 6 pa lang ng umaga, inihahanda na ng 71 anyos na si Tatay Rosibal ang 10 container ng tubig na kanyang pupunuin. Isa-isa niya itong ikinarga sa kanyang maliit at lumang bangka. Ang biyahe, inaabot ng 1 oras. Ang gamit niya kasing bangka, desagwan. Dagdag kalbaryo pa na ang kanan niyang mata hindi na nakakakita. Pero hindi pa man nakakalayo ng dalampasigan, nagsimula na ang aberya. Ang bangka kasi ni Tatay, may butas. Ay tubig sa luwang. Naibusot ang pambot. Bagbulag sa init. Hindi pa man nangangalahati sa pagsagwan, hapon na siya. Ari akong baon nga pan. Oh, salamat sa Ginoo. Bug na sa dughan. Lami. Inom ako sa tubig kay murag kanang akong tutunlan ba naughan. Maayo gan may tubig nga dala. Nung nakaipon ng lakas, ipinagpatuloy ang pagsagwan. Tanaw ka sa may bangka tayo, tanaw ka sa Oo, kaayo gud sa may bangka kay maglingkod ka lang. Magunit ka sa timon. Tawhay kaayo. Hindi niya namalayan, malapit na pala siya sa sentro ng Isla Sulangan. Ang pinagkukunan nila rito ng tubig, isang balon na nakakonekta sa mga kabahayan. Ito yung tangke na istakan ng tubig. Gaya ng ginagamit ni na Dolores na binabayaran niya buwan-buwan. Sa isang buwan, nakabayad ako ng 4,000. Para makamenos sa bayarin, si Dolores nagpapaigib sa mga dayo mula Isla Muambok na walang sariling supply ng tubig. Ang tig-init, ang kita namin araw-araw, 500, 300. Nababawi man para makabili para sa maintenance.
Dito nag-iigib ng tubig si Tatay Rusibal. Dugi, kon lako giluya. ₱3 ang bayad sa malalaking container, ₱2 naman sa maliliit. Dawata, Olivia. 40 naman ang bayad, pero 30 naman rin ako. Kwarta, okay lang daw. Kay senior naman. Ikabit ko rin akong layag para makusog-kusog ang akong dagan, mahangin. Pero dahil mabigat na ang dala niya, mas mabilis na ring pinasukan ng tubig ang butas ng kanyang bangka. Napatigil siya nung nag-iba ang direksyon ng hangin. Pero may batsyag na ang akong mata sa kainit. Maayo gad ang may makina, sir. Dali-dali ako maabot. Sa Isla Moambok, sinalubong siya ng kanyang misis na si Rebecca. Dahil ngayon lang sila nagkatubig, ngayon lang din sila makakapagsaing. Ang ipinanghugas ng bigas, siya namang ipinanghugas ng kaldero. Wa kami sang ikasigig palit sang tubig. Tungod sang kalisod gud kaayo ma'am. Isod gud kaayo isla. Nagkinahanglan gud kami tubig sa matag-adlaw. Si Rebecca at ang kanyang bunsong anak na si Rian agad ding naligo. Para makatipid sa tubig matapos magsabon at mag-shampoo, lumublob na lang sila sa dagat. Pagkatapos, tinipid nila ang isang pitchel ng tubig na pambanlaw. Makatoy kung di ako magbanlaw. Hindi lang sa tubig panlinis at panluto, hirap ang mga tiga Isla Moambok. Lalong-lalo na rin sa tubig inumin dahil maalat ang naiigib na tubig sa sentro ng Sulangan. Si Ronel, umaangkat pa ng mineral water sa kabilang isla naman para maibenta sa kanyang mga kabarangay, ₱40 kada galon. Naanad na sang mineral drink nga may pag-imnon. 25 ang pilidid doon sa bantayan. Makakita lang kami sa gamay nga. Para sa mga walang pambili ng mineral water, gaya ng pamilya ni Jezabel, ang tubig na inaangkat nila sa kabilang isla ang siya na ring tubig inumin nila. Kasi kapos talaga kami sa pera. Inuuna namin yung pagluluto ng bigas, tinitiis namin kahit maalat. Dahil wala silang sariling bangka, bumibili na lang sila Jezabel ng galon ng tubig sa mga tumatawid. Yun nga lang, mas mahal, ₱10 kada galon. 4 na galon kada araw ang kanilang binibili na pinagkakasya nila sa 10 miyembro ng kanilang pamilya. Sa isang linggo, isang bisis lang po talaga kami maliligo kasi kulang po talaga kami sa tubig. Pag manglaba kami sa isang bisis, sa isang linggo lamang. Ang ginagastos nila para lang magkaroon ng iinumin, malaking kabawasan daw sa kakarampot ng kita ng kanyang ama na isang mangingisda. Adlaw 300, nakaubos 100, 40 pesos ang maibanan sa tubig. Nga akong kita, di pa igo ko sa akong biyay, sa akong kinanlanon. Imbis na pambili ng bigas, mapunta lang sa pambili ng tubig. Parang matakot kaming makasakit kasi parang hindi safe yung tubig na kinukuha namin sa Sulangan. Kung minsan nga raw, sumasama ang kanilang tiyan sa pag-inom ng tubig na inigib sa kabilang isla. Dili na ako magpakulo, diretso na. Pagkatapos, ang tiyan ko magdaguok, mahirap kayo. Kapag wala kayong pambili ng gamot, tiisin na lang natin yung sakit ng tiyan ko. Ang apo naman ni Vivencia, 3 araw daw na ospital dahil sa pag-inom ng hindi malinis na tubig. Na-admit kami sa ospital sa Bantayan. Kami nang magtai-tais siya. Sa study po natin, nagkakaroon na ng saltwater intrusion ang mga deep wells. Hindi po kami nagre-recommend na inumin. Kung kailangan niyo uminom ng tubig, dapat i-boil siya. And pinaka-safe talaga is yung sealed na mineral water po talaga.
Sinubukan na raw noon na maghukay ng balon sa Barangay Sulangan. Maalat talaga ang tubig. Sana matulungan nyo kami dito sa isla namin. Ang ilang dekada ng problema ng mga tiga-Isla Muambok, inilapit ng aming team sa munisipyo ng Bantayan. Ang plano raw ng lokal na pamahalaan sa lahat ng islet barangay na wala pang tubig sa Bantayan, maglagay ng desalination machine o yung makina na pwedeng i-convert ang tubig dagat sa tubig na maiinom. Titingnan po yan, ma'am, next year. Kung ma-realize po next year yung budget, challenge po natin kasi nasa isla po tayo na barangay. Ang groundwater natin ay kakaunti na rin. Ang surface water natin kakaunti rin na rin, lalong-lalo na kung hindi maulan. Pero habang wala pang kasiguruhan yan, kung kailan ito mangyayari, para kahit papaano, hindi na nila problemahin ang supply ng tubig sa mga susunod na araw. Tulong po tayo. Sinagot na ng aming team ang 1 linggong supply ng tubig ni Tatay Rosibal, Jezabel at Vivencia. Mayong adlaw na tay. Meron ding nagboluntaryong magbigay sa kanila ng tig-1 galong mineral water. Para na rin po makatulong sa mga residente dito kasi wala ditong refilling sa isla nila. Ipina-check up na rin namin ang mata ni Tatay Rosibal. So yung sa mata niya, ang tawag po is senile cataract. Kung nandun sila sa baybayin the whole day, ang problem is the sun exposure. We will refer him po sa cataract mission. Ako nga panawagan nga, naot nga, tabangan kami diri sa isla nga makunan sin tubig. Hinihiling namin sana makatubig po dito nga yung libre lang sana kasi wala po talaga kaming pangbili. Salamat sa Ginoo, bugna sa dughan. Pangunahing pangangailangan ng tao ang tubig para mabuhay. Kaya sana agad na mapatid ang pagkauhaw ng ilan pa rin nating mga kababayan sa tubig at aksyon.